Sa pagpapatuloy ng ating kwento, lumipad si Goming sakay sina Lloyd at Javier. Kung ayaw nyo nang nakikita nyo, edi subukan nyong hulihin ako, asar niya sa mga demonyo. Papatayin ka namin, sigaw ng mga ito. Lumapag naman si Goming sa kabilang lupain. Terra, bilasan nyo, lalo pa niyang pang-aasar sa mga ito. Anong palagay mo hindi namin kayang tumawid dyan? Maghintay ka dyan, sigaw ng mga ito. Ang isa sa mga demonyo ay kunuha ng isang patpat at tumakbo patungo sa dulo ng lupain at tinalon ang lava na namamagitan sa kanila kina Lloyd sa tulong ng mahabang patpat. Habang nasa ere ito ay binato naman ito ni Lloyd ng bato at nataman ito sa ulo. Kinabahan ng mga demonyo dahil baka mahulog ito sa lava ngunit salamat na lamang at bumagsak ito sa batong nasa ibabaw ng lava. Habol nito ang kanyang hininga sa kaba dahil muntik na siyang mamatay sa pangyayari. Nakatingin ito kay Lloyd at bakas sa mukha nito ang takot. Nakakahiya. Maikling saad ni Lloyd habang minamata ang kawawang demonyo. Papatayin niya talaga ako? Ang demonyong ito, isip nito. Tulala ang lahat ng demonyo at halatang natakot din ang mga ito. Samantalang si Lloyd naman ay humiga sa dala-dala nilang papag. Sa Archdemon Civic Center ay makikitang nagtipon-tipon ang mga demonyo at nagplaplano kung paano sila makakatawid sa kabilang lupain nang hindi sila malalaglag at masusunog ng lava. Lahat kayo, tayo ay mga demonyo. Paanong hinayaan natin ang isang tulad niya na gawin ito sa atin? Tanong ng isa na may hawak ng mic. Hindi, kailangan natin siyang patayin. Gera na to, sigaw ng mga kasamahan nito. Lava Centipede Squad. Sugod, sigaw nila. Sumakay sila sa likod ng mga Lava Centipede upang makatawid sa kabilang lupain. Ang Lava Centipede ay isang nilalang ng impyerno na nagtataglay ng lava-resistant scales. Sila ay gumagalaw ng tuwid na linya kaya ginagamit sila para sa pagsugod. Sumunod kayo sa akin, sigaw ng nasa unahang demonyo. Nang makarating na sila sa kabila ay nagulat sila nang makitang wala na doon sa kanyang hinihigaan kanina si Lloyd. Ano? Saan siya nagpunta? Ang tanong nito. Bigla namang nagloko ang Lava Centipede. Napasigaw ang mga demonyo dahil nagwawala at malikot ang mga centipede at napahawak sila ng mahigpit upang hindi mahulog sa lava. Anong nangyayari? Anong problema? Ang tanong ng mga ito. Ang mga centipede ay tila may naamoy na kung ano. Tumigil na kayo sa paggalaw, sigaw ng isa. At nagtungo ang mga ito sa likod ng papag ni Lloyd at may nakita silang isang butas na tila kuweba roon. Mabilis na pumasok doon ang mga centipede. At sa dulo ay makikita sina Lloyd at Javier na nakaupo sa tabi ng isang uri ng anyong tubig, kung saan doon nakalublob si Goming na tila ng saw sa una at nagre-relax ito. Si Javier naman ay hinahasa ang kanyang espada sa gilid nito. Nahuli ko kayo sa pamamagitan ng amoy ng chicken broth saad ni Lloyd habang nakangiti na tila isang demonyo. Napatingin at nagulat naman ang mga demonyo. Itinaas ni Javier ang kanyang espada. Una, saad ni Lloyd. At walang ano-ano ay nagkapira-piraso ang katawan ng centipede. Nanlaki ang mata ng naunang demonyo sa bilis ng pangyayari. Pangalawa, ngiting sabi muli ni Lloyd. At paulit-ulit ang nangyari hanggang sa nakakarami ng napira-piraso si Javier. Back, atras, sigaw ng isa upang mababalaan ang mga nakasunod na centipede. Ano ito? Anong nangyayari sa loob? Tanong ng isa na walang kaideya-ideya sa nangyayari. 3, 4. Patuloy na bilang ni Lloyd hanggang sa umabot na ito ng pang 32,435. Isa kang mamatay ng centipede. Tulong, sigaw ng demonyo. Nakaupo si Lloyd sa mga pinira-pirasong centipede ni Javier. Libreng materyales ay nakuha ko na. Wika nito sa napakapangit niyang mukha. Ang operasyon na magpain ng chicken broth para sa mga centipede ay naging matagumpay. Isip niya, napatingin naman siya sa kanyang tagiliran. At nakakuha na din ako ng mga trabahador. Wika niya habang nakatingin sa mga demonyong nakayuko gamit lamang ang ulo ng mga ito, ngumiti na naman siya ng ubod ng pangit at kahindik-hindak niyang ngiti. Tara at maghukay na tayo, aking libreng mga trabahador. Saad niya, habang abala si Lloyd sa kanyang mga ginagawa ay nakasubaybay naman sa kanya ang hari ng impyerno. Nakamasid ito sa kanya mula sa laptop nito. Ang lalaking iyon, naghagilap siya ng impormasyon tungkol sa akin at sa mga nilalang na nandito sa impyerno. Alam na niya ang mga iyan bago pa man niya naisip ang tungkol sa ideya ng railroad.
Nais ko lang siyang kunin sana upang gamitin siya bilang aking advisor. Ngunit, ano kaya kung ipasa ko sa kanya ang aking trabaho, isip nito na nakatingin pa sa napakapangit na pagmumukha ni Lloyd. Unti-unti nang nayayari ang daanan na pinaplano ni Lloyd. Siyempre, hindi naman basta-basta susunod ang mga demonyo sa utos niya ng tahimik lang. Ang iba ay sinubukang tumakas. Ngunit may nakamasid sa kanila na mas mabilis pa kaysa sa CCTV. At hinahabol ang bawat tumatakas na demonyo. Walang iba kundi si Javier. Hila-hila ni Javier ang demonyong tumakas, wala naman silang magawa dahil talagang wala silang laban dito. Ipangako mo sa amin ang aming kalayaan. Ipangako mo sa amin ang aming karapatan, sigaw ng mga ito. Talagang magulo at nagkakagulo. Iyan ang tamang dapat gawin. Sabat ni Javier. Mga abusadong salita mula sa seryosong si Javier na nagpapaiyak sa mga demonyo. Ngunit, ang lahat ng mga bayolenteng pamamaraan ay may hangganan. Nadulas ang isang trabahador habang may bitbit itong mga bato. Isa itong matandang demonyo. Hoy, Lolo, ayos ka lang ba? Tanong ng isang batang demonyo. Hoy, Lolo, saad ni Lloyd. Napatingin naman ang mga demonyo kay Lloyd. Inilahad ni Lloyd ang kanyang kamay sa matanda. Ito, kunin mo ang kamay ko. Saad niya na ikinagulat ng dalawa. Inabot naman ng matanda ang kamay ni Lloyd. At dahil baliw si Lloyd, pinisil niya ng malakas ang kamay ng matanda. Tumayo ka na dyan at magtrabaho. Huwag kang magkunwaring mahina. Nakikita kong maigi ang mga muscle na meron ka sa iyong katawan, sigaw niya dito at nilakihan niya pa ito ng napakalaki niyang mata at pinakitaan ng kahindik-hindik na pagmumukha. Gulat na gulat ang matanda. Tinulungan mo lang ang lalaking iyon ng 5 segundo at nagtamad-tamaran ka na dyan? Baliw ka. Gusto kong buhatin mo ang 5 beses na mas mabigat kaysa sa dyan sa binubuhat mo ngayon, sigaw niyang muli at hinawakan pa ang magkabilang sungay nito. Tumalikod na si Lloyd sa mga demonyo naglakad papalayo. Kontrabida ka. Basura ka. Ikaw ang pinakakakilakilabot na tao sa buong mundo. Sigaw ng batang demonyo habang yakap-yakap ang matanda at parehas na umiiyak. At dahil dyan, hindi namin mapigilan ang pagmamahal sa'yo. Ang role model ng mga demonyo. Kailangan naming matuto mula sa kanya, isip ng mga demonyo na humahanga kay Lloyd. Nakumpleto na ni Lloyd na manalo sa puso ng mga demonyo. Samantala, sa di kalayuan ng construction site sa impyerno, may isang kulay pulang nilalang ang nakaupo at nakatago sa isang bato. Ulitin niyo ang sasabihin ko. Kaligtasan. Huli, sigaw ni Lloyd. Ha? Ang boses na yon, wika ng pulang nilalang. Muling inulit ni Lloyd ang sinabi niya at sumilip naman ang nilalang na iyon kung sino ang nagmamay-ari ng boses na iyon. Tama yan. Walang kaligtasan para sa inyong mga demonyo kayo, saad niya. Nagulat ang nilalang nang makita niya si Lloyd. Siyempre, wala ding pahinga-pahinga. Pwede kayong magpahinga kapag namatay na kayo, dagdag niya. Bakit naririto ang baliw na yan? Ang tanong ng nilalang na kulay pula. Ilang taon na ang nakalipas sa teritoryo ng Frontera. Isang araw, bigla na lang ako naalis sa aking katawan. Kwento ng kaluluwang pula. Lumabas ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Nakita pa niya ang kanyang katawan na nakahandusay sa kalsada. Ang lamig. Wika ng kanyang katawan at tumayo ito at niyakap ang sarili. Nagulat siya dahil bakit bumangon ang kanyang katawan nang wala siya sa loob nito. Ano yan? Sino ang baliw na yan? Tanong niya sa kanyang sarili. Ibalik mo sa akin ang aking katawan, sigaw niya at sumugod sa kanyang katawan upang pumasok doon. Ngunit may isang puwersang nakaharang patungo sa kanyang katawan at sumalpok siya rito. Paanong nangyari ito? Sino ang kawatan na ito? Isa ba siyang wizard? Demonyo? Sunod-sunod niyang tanong habang hawak ang ilong dahil ito ang unang tumama sa harang. Alam ko na, baliw na message ta. Nakakainis ang tunog mo, biglang saad ng katawan niya habang iwinawas-iwas ang kamay nito sa ere. Ano yan? Baliw ba ang taong ito? Anong ginagawa niya? Saad niya. Nakaramdam siya ng kakaibang puwersa sa kanyang likod. Paglingon niya ay nakita niya si Kamatayan. Kamatayan, sigaw niya sa takot. Ha? Ano to? Ang tanong ni Kamatayan. Kinuha nito ang kanyang telepono at may tinawagan habang hila-hila sa kanyang pangkawit ang kaluluwang pula ni Lloyd. Chief, nasa business trip ako dahil nakatanggap ako ng report galing sa soul sensor, pero ang kulay ng kaluluwang ito ay kakaiba. Ano yun? Kasi pula ang kulay niya. Report ni Kamatayan. Ano?
Hindi siya nakaregister na mamatay ngayon? Ang weird naman. Pero kaluluwa na siya. Pagpapatuloy niya. Teka lang sandali, pwede bang kumalma ka muna ngayon? Sabi niya sa nagpupumiglas na si Lloyd. Ang kaso mo ay kakaiba sa ngayon. Hindi ko alam kung kami ba ang nagkamali o may iba pa, kaya kailangan ko itong alamin. Wika nito at pinakawalan siya. Ano? Ang boses at itsura nito ay hindi tugma. Isip ni Lloyd habang nakatingin sa kamatayan na papalayo na sa kanya. Pakiusap, maghintay ka muna dito saglit. Kokontaken ka na lang namin kapag naayos na namin lahat. Wika nito at lumusot na sa portal na pinanggalingan nito. Ganyan ko ginugol ang aking oras habang hindi malaman kung ako ba ay patay o buhay pa, kasama ang baliw na nagnakaw ng aking katawan ilang taon nang nakalipas. Ang baliw na yan ay ibang-iba sa akin. Sinisi ko ang aking mahirap na mga magulang at teritoryo at pinili ang landas na lalong lumalala araw-araw. Pero hindi siya nagpahinga at palaging nagtratrabaho at nabayaran niya pa ang utang ng aking pamilya. Ang mga tingin sa akin ng aking ama at ina ay tuluyan ng nagbago. At ang baliw na yon ay gumamit pa ng isang kakaibang mahika at nag-summon. Kung may ganoon lang sana akong kakayahan. Kwento niya habang nagmumuni-muni. Sino bang nakakaalam? Singit ni kamatayan na bigla na lang lumitaw sa kanyang gilid. Napasigaw siya sa gulat dito. Sa tingin mo ba kung ang taong iyan ay walang ganyang kakayahan at kapangyarihan, iinom na lang kaya siya ng alak araw-araw, at sa palagay mo ba na kung may ganyang kang kakayahan, magtratrabaho ka kaya ng tulad ng pagtratrabaho niya, tanong sa kanya ni kamatayan. Tahimik lang siyang nakatingin dito. Pasensya na, nakikinig lang kasi ako at pakiramdam ko kakaiba lang ito. Paliwanag nito sabay tawa. Ganun pa man, walang mapamarisan ng kaso mo, pero dahil isa ka ng kaluluwa, hindi ka na maaaring mamalagi pa sa mundong ito. Halika at kausapin natin ang hari ng impyerno at magpakonsulta tayo. Sabi nito, ang baliw na yon na nagnakaw ng aking katawan, ang pagtitig sa kanya ay masakit lang ngayon. Tinulungan niya akong marealize ko lahat ng dapat kong ikahiya sa aking sarili. Saad niya at sumama na kay kamatayan. Nakarating na sila kaagad sa impyerno upang makausap ang hari. Nakaupo ito sa kanyang mesa at abala sa kanyang trabaho. Sabi ng hari ng impyerno ay walang kaugnay na batas at walang mga partikular na hakbang sa aking kaso. Hindi ako pwedeng ma-reincarnate o maglaho na lamang. Ang buhay na kailangan kong mamalagi sa impyerno habang umiiwas sa mga mata ng masasamang demonyo. Saad nito at nagmakmak muli sa gilid ng bato. Pero, hindi ka dapat nariritong baliw ka, isip niya habang tumingin muli sa kanyang katawan na abala sa ginagawa nito. Sumampa si Lloyd sa likod ni Goming upang makita ang kabuuan ng gagawin nilang construction. Ang topography dito ay magulo, kailangan ko pang lumibot. Isip niya at lumibot pa sila ni Goming sa paligid. Oo, kailangan ko ng patag na lupa tulad nito. Ang total nito ay 110 kilometro. Hay nako, medyo mahaba. Pero naruroon naman ang mga trabahador na hindi kakain at magpapahinga. May 30,000 demonyong hindi kakain at magpapahinga. Matatapos ko ito agad, saad niya at bumaba na kay Goming at naglibot-libot habang si Goming ay sumalampak sa lupa upang magpahinga. Tignan natin kung may mapanganib ang lupain dito. Isip niya habang nagmamasid-masid. At walang ano-ano ay may sumipa sa kanyang pisngi. Natomba siya at sinigawan ang kung sino mang tumadyak sa kanya. Ano ba yon? Tanong niya. Hindi pa man niya matapos ang kanyang tanong ay nakatanggap na naman siya ng sipa at ngayon ay sa mga mata na niya ito tumama. Napaubo siya at napahawak sa kanyang mata habang sinipa-sipa ang kanyang dibdib. Anak ng tokwa, sigaw niya sa sakit ng kanyang mata. Ang gumawa sa kanya nito ay walang iba kundi ang kaluluwa ng totoong Lloyd Frontera. Tuloy-tuloy nitong pinagsisipa si Lloyd. Ngunit hinawakan siya ni Podong sa kanyang balikat upang siya ay pigilan sa kanyang ginagawa. At bigla siyang sinuntok ni Podong sa kanyang tiyan. Napasigaw siya sa gulat at sakit ng suntok ni Podong. Hindi pa doon natapos si Podong at hinawakan siya nito sa kanyang buhok at kinaladkad, hinagis kay Bibeong. Itinapat naman ni Bibeong ang kaluluwa kay Lloyd. Sino kang baliw ka? Galit na tanong nito sa napakapangit nitong pagmumukha. Ang pangit sobra, isip nito at nagulat. Sa kanyang pagkagulat ay pumangit din ang pagmumukha niya. Sobrang pangit, isip naman din ni Lloyd. Iisa lamang ang kanilang pagmumukha kaya parehas silang napangitan sa isa't isa. Teka lang,
Lloyd Frontera, tanong ni Lloyd sa kaluluwa. Oo, isa kang peke. Ako ang tunay na Lloyd Frontera, ang ninakawan mo ng katawan, saad nito. Nasa impyerno pala siya. Isip niya, bakit ka naririto sa impyerno? Kung nanakawin mo ang katawan ko, responsibilidad mo ito, baliw ka. Si ama at ina, nagustuhan na nila ito, at sinabing lumaki na ako sa wakas. Gaano na lamang sila kalungkot ngayon? Bilisan mo at bumalik ka na. Bumalik ka, sigaw nito habang umiiyak pa. Teka lang, maging kalmado ka muna at makinig. Utos niya, maging mahinahon. Baliw ka, sa tingin mo ba kayang kong maging kalmado ngayon? Sigaw nito. Sinuntok siya ni Podong at natahimik siya. Ayos, ngayon ay sa wakas ay handa ka ng makinig. Kailangan natin ayusin ang lahat sa pamamagitan ng pag-uusap, tama? Saad niya. Usapan, baliw ka. Itong daga na to ay kanina pa ako ginugulpi. Mga gangster kayo, magnanakaw ng katawan. Holly mo, sigaw muli nito. At muli siyang sinuntok ni Podong habang hawak-hawak pa din ni Bibeong. Muli siyang natahimik at nalungkot ang mukha. Una sa lahat, hindi ako pumunta dito dahil namatay ako. May kontrata kami ng hari ng impyerno at pumunta ako rito para magtrabaho sa construction. At hindi ko kinuha ang katawan mo. Pagbukas ko ng mga mata ko, nagulat din ako dahil naging ako ikaw. Paliwanag niya, gusto mong paniwalaan ko yan? Sino ka ba? Tanong nito. Ako ay isang katawa-tawa at mahiyaing single na lalaki na nag-aaral ng civil engineering sa aking bansa na tinatawag na South Korea. Ako si Kim Suho. Tuloy-tuloy niyang paliwanag. Natahimik naman muli ang kaluluwa at nakatingin lamang ito sa kanya. Naniniwala ka na ba ngayon sa akin? Wala na akong iba pang masasabi sa'yo. Sabi niya, ano't anuman, nasa ganito akong kalagayan dahil dumating kang buwang ka. Responsibilidad mo ito. Responsibilidad mo, sigaw-sigaw nito. Kahit malayo ay rinig na rinig ni Javier ang usapan ni Lloyd at ng totoong Lloyd. Bakit ako? Sa totoo lang, pagtapos kong makapasok sa katawan mo, naging maayos na ang kalagayan ng teritoryo niyo. Pagmamayabang niya, wow, walang hiya ka. Siyempre, nagpapasalamat ako. Pero hindi mo na kailangan pang sabihin yun, baliw ka, sarkastikong sagot nito. Nararamdaman ko lamang si Kim Suho doon, kinakausap ba niya ang kanyang sarili? Hindi. Ang tono ng pananalita nito ay ang tono ng totoong young Master Lloyd. Isip-isip ni Javier habang nakatanaw sa lugar kung nasaan sina Kim Suho at kaluluwang si Lloyd Frontera. Hanggang dito na lang muna ang kwento. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe, pahit na rin ang notification para sa mga susunod na video. Maraming salamat, hanggang sa muli.